Dumako tayo ngayon sa Apokalipsis, Kabanata 1. Apokalipsis, Kabanata 1. Talata 3. Apokalipsis, Kabanata 1, Talata 3. Mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Tinatalakay sa talatang ito ang tungkol sa pagtanggap ng mga biyaya. Kapag iniisip ng mga tao ang biyaya, palagi nilang iniisip ang mga bagay na may kinalaman sa pisikal nilang ikabubuti. Pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa biniyayaan ng kayamanan, biniyayaan ng mabuting kalusugan, biniyayaan ng mahabang buhay, biniyayaan ng marami at mabubuting kaibigan o mabuting katayuan sa lipunan. Pero hindi ganoong mga biyaya ang tinutukoy sa siping ito. Ang biyayang tinutukoy rito ay ang biyaya ng walang hanggang buhay. Sinasabi rito na ang tao na nagbabasa at nakikinig sa mga salita nitong hula at sinusunod ang mga bagay na nakasulat dito ay pinagpapala. Nais kong idako sandali ang pag-aaral natin dito sa aklat ng Apokalipsis. Habang pinag-aaralan natin ang aklat ng Apokalipsis, una sa lahat, babasahin at pakikinggan natin ang mga salita nitong hula. Magagawa natin itong pareho yamang nagbabasa tayo at nakikinig. Pagkatapos, sinasabi rin na ang mga tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon ay mabibiyayaan. Hindi ko masasabi kung paano tutuparin ng bawat isa sa inyo ang mga bagay na nakasulat dito sa mga hula. Nasa sa inyo na yan. Mababasa nating lahat itong mga salita at mapapakinggan, pero pagdating sa pagtupad nito, nasa sa inyo yan bilang mga individual kung tatanggapin ba ninyo o tatanggihan ang inyong naririnig. Sa aklat ng Apokalipsis, maraming bahagi na mahirap maintindihan ng mga tao. Ang aklat ay itinala ni Apostol Juan na isa sa mga piniling alagad ni Jesus upang makasama niya habang ginagawa ang kanyang gawain dito sa lupa. Kalaunan, pinatapon si Juan sa isla ng Patmos at doon niya tinanggap itong pagbubunyag habang nananalangin. Matatagpuan sa Aegean Sea ang isla ng Patmos at sakop na ito ngayon ng Gresya, pero sa katunayan, malapit ito sa lupain ng Turkey. Naroon ito sa kanlurang bahagi ng siyudad ng Turkey sa Seljuk, ang bagong pangalan ng sinaunang siyudad ng Efeso. Sa Efeso matatagpuan ang simbahan kung saan nagsusulat si Pablo para sa kanyang sulat para sa mga taga-Efeso. Aabutin ng halos 2 oras para baybayin ang Aegean Sea papuntang isla ng Patmos galing sa Seljuk. Natanggap ni Juan itong pagbubunyag na ipatapon siya sa isla ng Patmos habang nananalangin siya sa araw ng Sabath. Gusto kong tingnan ang pahayag ni Juan sa pagbubunyag upang masabi kung totoo ba o hindi ang nilalaman ng mga salita. Pinag-aralan na natin ang ilang mga bahagi ng Biblia sa ilalim ng pamagat na ang Biblia ay totoo. Kaya ngayon, pupunta naman tayo sa aklat ng Apokalipsis upang malaman kung gaano nga ba katotoo ang mga sinasabi rito. Ang mga pag-aaral natin na pinamagatang ang Biblia ay totoo ay nagdala sa atin sa iba't ibang mga direksyon. Tiningnan na natin ang paksa ng paglikha at pinatunayang nilikha nga ng Diyos itong mundo. Sinuri na natin ang ilang mga sipi mula sa siyentipikong pananaw at mula sa pananaw ng kasaysayan at nakita natin kung paano naaangkop itong mga sipi sa tunay na mga pangyayari at kalagayan ng ating mundo noon at ngayon. Sa kalahatan, ang aklat ng Apokalipsis ay isa sa bahagi ng Biblia na inaayawang basahin ng mga tao. Dahil basahin man nila, hindi pa rin nila talaga maiintindihan kung ano ang ibig sabihin. Ganun pa man, mas maraming interpretasyon ang ginawa sa aklat na ito kaysa sa ibang aklat dito sa mundo.
Kung titingnan ninyo itong iba't ibang interpretasyon kahit papaano, malalaman ninyo na kaunti lang ang ayon sa tunay na katibayan. Kalimitan, binibigyang kahulugan ng mga tao itong aklat dahil gusto lang nila at makikita ang maraming maling interpretasyon. Nagsisilbing paunang salita ang Kabanata 1 ng Apokalipsis at tumatalakay naman ang Kabanata 2, 3 at 4 sa 7 simbahan. Tapos, tungkol sa panahon na matinding pighati ang mga Kabanata 5 hanggang 11. Sa hinaharap, daranas itong mundo ng isang panahon ng matinding dalamhati at naglalaman itong mga kabanata ng hula tungkol sa panahong iyon. At sa Kabanata 20 ay naglalaman ito sa panahon ng kaharian ng 1,000 taon na karaniwang tinatawag na milenyo. Sa pinakahuli, tinatalakay ng mga kabanata 21 at 22 ang walang hanggang kaharian ng langit. Kaya maaring hatiin ang aklat ng Apokalipsis sa 5 bahagi lamang. Pero sa atin ngayon, ang pinakamalaga rito ay ang ikatlong bahagi, mga kabanata 5 hanggang 11 na tumatalakay tungkol sa matinding pighati. Gaya ng sinabi ko, tinatalakay ng mga kabanata 2 at 3 ang tungkol sa 7 iglesia, lalo na ang mga patunay sa kasaysayan tungkol sa simbahang ito. Ang mga simbahan na inilarawan sa mga kabanata ay ang 7 makasaysayang iglesia. Ang pangalan nitong mga simbahan ay ang 7 lugar na makikita sa kanlurang Turkey. Ganoon din, tumutukoy ang 7 iglesia sa 7 panahon noong nakalipas na 2,000 taon ng simbahan ng Hintil. Nakita talaga sa takbo ng kasaysayan ang 7 panahon gaya ng hinulaan dito. Dumako tayo ngayon sa Apokalipsis Kabanata 5. Apokalipsis Kabanata 5. Babasahin ko mula talata 1. At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig, sinong karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito. At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam sapagkat hindi nakasumpong ng sinumang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak. Narito, ang leon sa angkan ni Huda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda, ang isang kordero na nakatayo, na wari ay pinatay, na may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. At siya ay lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan. Hanggang dito lang ang babasahin natin ngayon. Hindi ko binalak na suriin isa-isa itong sipi ng kada talata. Titingnan ko lang ang buod ng sinasabi rito. Dito, ang siyang nakaupo sa luklukan ay ang Diyos. Dito sa Apokalipsis, ipinakita kay Juan ang isang tagpo sa langit. Ipinakita sa kanya itong napakagandang pangitain. May isang luklukan, ang upuan ng hari, at may nakaupo sa luklukang ito. May hawak na aklat sa kanang kamay, ang nakaupo sa luklukan. May hawak siyang isang aklat, at may nakasulat sa lahat ng bahagi ng aklat. Sinasabi rito na may sulat sa loob at labas. Sinasabi rin dito na ang aklat ay tinatakang mahigpit ng 7 tatak. Maaring pareho ang mga pandikit sa ginamit ng mga maharlika noon nang gamitin nila ang wax sa pagdikit ng mga dokumento at tatakan ito ng personal nilang pantatak o ng singsing. Dahil sinarhan ang aklat ng ganito, walang nakapagbukas nito. Ngayon, tingnan ang talata 2. At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig, sinong karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito. At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man.
At ako'y umiyak na mainam sapagkat hindi nakasumpong ng sinumang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. Ninais malaman ni Apostol Pablo kung ano ang nakasulat sa aklat. Alam niya na naglalaman iyon ng napakahalagang bagay at kailangan mabunyag ang nilalaman nito. Subalit, wala sino man ang makapagbukas ng aklat, kaya sinasabi ritong tumangi si Juan ng husto. Bakit kaya ganito ang inasal niya? Walang duda na alam niyang may napakahalagang lihim sa loob nitong aklat. Alam niya na naglalaman ito ng napakahalagang katotohanan. Pero kahit nalaman niyang mahalaga, hindi naman niya alam kung ano talaga itong katotohanan, itong lihim. Kaya umiyak siya dahil alam niya kung gaano kahalaga ang nilalaman ng aklat at gusto niyang malaman kung ano ang sinasabi nito. Ngayon, tingnan ang talata 5. At sinabi sa akin na isa sa matatanda, huwag kang umiyak. Narito, ang leon sa angkan ni Huda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Sa madaling salita, wala ni isa maliban sa nagtagumpay. Ang siyang nagwagi laban kay Satanas at tagumpay para sa mundo. Wala ni isa maliban sa nagtagumpay ang makapagbukas sa aklat. At iisa lang ang nagtagumpay. Ang siyang tinutukoy rito bilang ugat ni David, ito ay si Hesukristo. Sinabi ng matatanda kay Juan na si Hesukristo ang nagwagi at sa makatuwid, nagawa niyang sirain ang 7 tatak at nabuksan niya ang aklat. Ngayon, tingnan ng talata 6. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda, ang isang kordero na nakatayo na wari ay pinatay na may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Sinasabi rito, nasa gitna nitong makalangit na tagpo, may nakatayo roong isang kordero. Ang kordero ay tumutukoy kay Hesukristo. Kalaunan, malalaman ninyo kung bakit tinutukoy sa Hesukristo bilang kordero. Tapos sa talata 7 sinasabi na ang kordero ay lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan. Dumating ang kordero at kinuha ang aklat at inumpisahang sirain ang mga tatak. Inumpisahan niyang ipahayag ang mga nakasulat sa aklat. Subalit, bakit itinala itong lahat dito? Bakit tinatalakay ang tungkol sa pagbubukas ng aklat? Bakit nakasulat ito rito? Ano ang kahalagahan nitong 5 kabanata ng Apokalipsis? Kung malalaman ninyo ang kahulugan ng Apokalipsis Kabanata 5, madadalian kayong intindihin ang mga susunod na kabanata ng Apokalipsis. Sabihin nating mula sa Kabanata 6 pataas. Ang dahilan kung bakit karamihan sa mga tao ay hindi naiintindihan ang aklat ng Apokalipsis kapag binabasa nila ito ay dahil hindi nila alam na dito sa Kabanata 5 matatagpuan nila ang susi. Nasa Kabanata 5 ang susi. Kapag hindi natagpuan ng mga tao itong susi, hindi nila makukuha ang ibig sabihin ng Apokalipsis. Kaya kung mauunawaan nating mabuti itong 5 kabanata, maiintindihan natin ang buong Apokalipsis. Lagyan ng tanda rito sa Kabanata 5 at pumunta tayo ngayon sa Lumang Tipan. Levitiko, Kabanata 25. Ito ang ikatlong aklat sa Lumang Tipan. Henesis, Exodo, Levitiko. Levitiko, Kabanata 25. Babasahin ko mula talata 23. At ang lupain ay hindi maipagbibili ng magpakailanman, sapagkat akin ang lupain, sapagkat kayo'y taga-ibang bayan at makikipamayang kasama ko. At sa buong lupain na iyong pag-aari ay magkakaloob kayo ng pagtubos sa lupain. Kung ang iyong kapatid ay maghirap at ipagbili ang anuman sa kanyang pag-aari, ay paruroon ang kanyang kamag-anak na pinakamalapit sa kanya at tutubusin ang ipinagbili ng kanyang kapatid. At kung ang taong yaon ay walang manunubos at siya yumaman at nakasumpong ng kasapatan upang matubos yaon, ay kanyang bilangin ang mga taon pagkatapos ng kanyang naipagbili at isasauli ang labi sa taong kanyang pinagbilhan at babalik siya sa kanyang pag-aari.
Ngunit kung siya'y walang kasapatan upang maibalik niya sa kanya, ang ipinagbili ay matitira nga sa kapangyarihan ng bumili hanggang sa taon ng jubileyo, at sa jubileyo ay maaalis sa kapangyarihan niyaon at ang may-ari ay babalik sa kanyang pag-aari. Anong ibig sabihin nitong lahat? Matagal ng panahon ang nakaraan, nagsilabas ang mga Israelita mula sa Ehipto at matapos ang mahabang paglalakbay sa ilang, narating nila ang lupain ng Kanaan. Noong una, si Moises ang namuno sa mga Israelita at matapos niyang mamatay, si Joshua naman ang namuno sa mga Israelita upang sila ang mag-ari sa lupain ng Kanaan. Gaya ng sinabi ko sa inyo dati, pagpasok ng mga Israelita sa lupain ng Kanaan, meron ng 7 lipi ang naninirahan doon. May 7 pang lipi ng mga Amoreo ang naninirahan sa lupain ng Kanaan ng panahong iyon. Pero, pinasok ng mga Israelita ang lupain at inari nila ito. Nang panahong iyon, may 12 lipi ang mga Israelita, kaya hinati sa 12 bahagi ang lupain, isa sa bawat lipi. Tapos, hinati naman ang bawat bahagi sa maliliit pang bahagi para naman sa bawat pamilyang na nasa lipi. Matapos manirahan sandali sa lupain, kung sakaling may isang taong naghirap at kinailangan niyang ipagbili ang kanyang lupain, dapat niya itong ipagbili sa isa sa pinakamalapit niyang kamag-anak. Kung wala sa pinakamalapit niyang kamag-anak ang kayang bumili ng lupa, sa iba pang mga susunod naman niyang kamag-anak. Ito ang sistemang sinusunod nila noon. Pero kahit sa ganitong paraan man ipinagbili ang lupa, hindi ito permanenteng bintahan. Mapapasakamay lang ng bumili ang lupa sa loob ng 50 taon. Pagkatapos nito, ibabalik na ang lupa sa tunay na nagmamay-ari. Pagkatapos ng 50 taon, ibabalik ang lupa sa tunay na nagmamay-ari, kaya ang ika-50 taon ay tinatawag na taon ng kaligayahan. Sa Israel, may isang pista o pagdiriwang na tinatawag na Year of Jubilee. Ang taon ng kaligayahan ay ang taon kung kailan maibabalik ang lupa ng isang tao sa kanya matapos ang 50 taon ng pagmamay-ari ng iba. Kahit ngayon, nagsisibalik na ang mga Hudyo sa Israel mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kahit ngayon sa kilusang kibbutz at moshav, may mga grupo ng tao ang nangihiram ng lupa sa gobyerno, pero sa kaso ring ito, may karapatan lang silang magmay-ari ng lupa sa loob lamang ng 50 taon. Hinihiram nila ang lupa sa gobyerno sa loob ng 50 taon at sa panahong iyon, sinasaka nila ito, pero pagkatapos ng 50 taon, mapapasakamay na muli ng gobyerno ang lupa. Nagmula ang patakarang ito mula sa sistemang ginamit matagal ng panahon ang nakaraan para mapangasiwaan ang pagbili at pagbenta ng lupa. Kaya ano ang nangyari nang ipagbili ng mga Israelita ang lupa? Kapag bumibili o nagbebenta tayo ng lupa ngayon, ang mga kasulatan ng pagbili, sa madaling salita, ang kontrata ay kailangan gawin. Ipinapakita sa kontratang ito ang lokasyon at lawak ng lupang pinag-uusapan, sino ang nagbebenta ng lupa at kanino ibinebenta, magkano ang ibabayad sa lupa at kung ano-ano pa. Tapos, magkakabayaran na at may mga saksi para patunayan ang pagbebenta sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang mga lagda. Ganito ginagawa ang mga kasulatan o mga kontrata ng pagbebenta. Kalaunan, kapag natapos na ang kontrata ng pagpapaupa, ilalabas ang mga kasulatan at susuriin. Dumako tayo ngayon sa Jeremias, Kabanata 32. Nasa lumang tipan ito. Sa bandang huli ng lumang tipan. At sinabi ni Jeremias, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, narito si Hanamel na anak ni Salum na iyong amain ay paroroon sa iyo na magsasabi, bilhin mo ang parang ko na nasa Anathoth, sapagkat ang matuwid ng pagtubos ay ukol sa iyo upang bilhin. Sa gayoy, si Hanamel na anak ng aking amain ay naparoon sa akin sa looban ng bantayan ayon sa salita ng Panginoon at sinabi sa akin, bilhin mo ang aking parang, isinasama ko sa iyo na nasa Anathoth, na nasa lupain ng Benjamin, sapagkat ang matuwid ng pagmamana ay ukol sa iyo at ang pagtubos ay ukol sa iyo, bilhin mo para sa iyong sarili. Nang magkagayoy, nakilala ko na ito'y salita ng Panginoon.
At binili ko ang parang na nasa Anathos kay Hanamel na anak ng aking amain, at tinimbang ko sa kanya ang salapi na 17 siklong pilak. At ako'y naglagda ng pangalan sa katibayan at aking tinatakan, at tumawag ako ng mga saksi, at tinimbang ko sa kanya ang salapi sa timbangan. Sa gayoy, kinuha ko ang katibayan ng pagkabili, ang natatakan, yaong ayon sa kautusan at kaugalian, at ang bukas. At ibinigay ko ang katibayan ng pagkabili kay Baruk na anak ni Nerias, na anak ni Maasiyas, sa harapan ni Hanamel na anak ng aking amain, at sa harap ng mga saksi na naglagda ng pangalan sa katibayan ng pagkabili, sa harap lahat ng Hudyo na nakaupo sa looban ng bantayan. At ibinilin ko kay Baruk sa harap nila na aking sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, iyong kunin ang mga katibayang ito, ang katibayang ito ng pagkabili, ang natatakan, at gayon din itong katibayang bukas, at iyong isilid sa sisidlang lupa upang tumagal na maraming araw. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, mga bahay at mga parang at mga ubasan ay mga bibili pa uli sa lupaing ito. Dumating ang salita ng Diyos kay Propeta Jeremias na nagsasabi na ang pinsan niya'y sinasabi na anak ng tiyuhin niya. Maaring pinsan niya ang anak ng tiyuhin niya, di ba? Lalapit kay Jeremias ang kanyang pinsan at aalokin siyang bilhin ang kanyang lupa. Iniutos ng Diyos kay Jeremias na sumang-ayon na bilhin ang bukirin. Tapos, ang pinsan ni Jeremias na si Hanamel ay nagpunta nga talaga kay Jeremias para alokin siyang bilhin ang bukirin. Inalok ni Hanamel si Jeremias na bilhin ang lupa, yamang may karapatan naman siyang magmana. At pagkatapos nito, sumunod ang paliwanag ng paraan ng pagbili ng lupa. Tingnan natin itong pamamaraan ngayon habang binabasa natin mula sa talata 10. At ako'y naglagda ng pangalan sa katibayan at aking tinatakan, at tumawag ako ng mga saksi, at tinimbang ko sa kanya ang salapi sa timbangan. Sa gayoy, kinuha ko ang katibayan ng pagkabili, ang natatakan, yaong ayon sa kautusan at kaugalian, at ang bukas. At ibinigay ko ang katibayan ng pagkabili kay Baruk na anak ni Nerias, na anak ni Maasiyas, sa harapan ni Hanamel na anak ng aking amain, at sa harap ng mga saksi na naglagda ng pangalan sa katibayan ng pagkabili, sa harap ng lahat ng Hudyo na nakaupo sa looban ng bantayan. Tila, si Baruk ang taong may ginagawa ng ilang uri ng gawain sa templo, tinatakan ng isang kopya ng mga kasulatan at itinago sa templo. Kung sa bandang huli, ang pinsan ni Jeremias na si Hanamel ay nagkaroon ng pera at bilhing muli ang bukirin, kailangan niyang dalhin ang walang tatak niyang kopya ng mga kasulatan upang suriin. Susuriin ang kopya niya ng mga kasulatan at kukunin upang ikumpara sa may tatak na kopya na nasa templo. Tandaan ninyo na ibinenta ang lupa sa loob ng 50 taon. Kapag lumipas na ang 20 taon mula ng unang ibinenta ang lupa, babayaran lang ng may-ari ang ikatlong bahagi ng dating presyo para mabayaran ang natitirang 30 taon. Yan ang sistemang sinusunod ng mga Israelita. Balikan natin ngayon ang Apokalipsis Kabanata 5 at tingnan kung ano ang kaugnayan ng mga sipi sa Levitiko at Jeremias sa kabanatang ito. Pinag-aralan na natin kung ano ang nangyari sa mga kabanata 2 at 3 ng Henesis. Sa Henesis Kabanata 1, nabasa natin kung paano nilikha ng Diyos itong mundo, at pagkatapos noon, ipinagkatiwala niya ito sa tao na sinasabing kanyang pamahalaan. Natatandaan niyo yan, di ba? Ipinagkatiwala ng Diyos itong mundo kay Adan na sinasabi sa kanya na magkaroon ng kapamahalaan dito. Kaya nabigyan si Adan ng pinakamataas na kapangyarihan at sinabihan siyang pamunuan ng daigdig bilang kinatawan ng Diyos. Ngunit ipinagbili ni Adan itong mundo. Ibinigay ni Adan itong mundo sa iba. Ipinamigay niya. Dumako tayo muli sa Biblia at basahin mula sa Lukas, Kabanata 4, Talata 5.
Lukas Kabanata 4, talata 5. Lukas Kabanata 4, talata 5. At iniakyat pa siya niya at ipinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan. At sinabi sa kanya ng dyablo, sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamalaang ito at ang kaliwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Tingnan ang sinasabi rito. Dinala ng dyablo si Jesus. Malamang na espiritual na pangyayari ito. Iniakyat ng dyablo si Jesus sa mataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa mundo. Sinabi niya kay Jesus na naibigay na itong lahat sa kanya at ibibigay naman niya kay Jesus kung luluhod at sasamba si Jesus sa kanya. Sa Henesis Kabanata 3, nabasa natin kung paano nagsinungaling ang dyablo kay Eva, kaya nadaya siya na kainin ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Dahil dito, naagaw ng dyablo mula kay Adan ang pinakamataas na kapangyarihan. Dito sa Lucas, nabasa natin kung paano sinabi ng dyablo na naibigay na sa kanya itong mundo. Ibinigay na sa dyablo itong mundo. Kaya, pasamantalang napasakamay ng dyablo itong mundo. Naging pag-aari ng dyablo itong mundo, pero gaya ng nakita natin, layunin ng Diyos na bawiing muli ang mundo mula sa dyablo. Napag-aralan na natin kung paano ginawa ng Diyos itong balak upang mabawi ang mundo. Bilang lugar kung saan isasagawa ang kanyang balak, pinili ng Diyos ang lupain ng mga Palestino sa pinakagitnang bahagi ng mundo ayon sa heograpiya. Ito ang lugar na pinili ng Diyos bilang kanyang paglalabanan, wika nga, at dito inilalahad ng Diyos ang kasaysayan ng kanyang mga piniling tao. Dito isinilang si Jesus sa mundo at si Jesus ang anak ng Diyos. Katunayan, siya mismo ang Diyos. Isinilang si Jesus sa lugar na ito na may tungkulin na bawiin ang buong mundo mula sa kamay ni Satanas. Sa katunayan, ang pangunahing tungkulin ni Jesus ay ang pagbabawi sa espiritu ng tao. Nakuha rin ng dyablo ang espiritu ng tao at napasailalim ng kontrol niya. Nasa ilalim ng kontrol ng dyablo ang mga espiritu ng hindi pa mga naligtas. Kaya, ang una at pinakamahalagang gawain ay ang pagpapalaya sa mga espiritu ng lahat ng sangkatauhan mula sa kamay ng dyablo. Natutupad itong gawain kapag ipinapalaganap ang ebanghelyo at naliligtas ang espiritu ng mga tao. Nagkakaroon ng kaligtasan kapag naibigay ang isang tao sa Diyos mula sa dyablo, kapag hindi na siya pag-aari ng dyablo at naging pag-aari na ng Diyos. Ito ang pagiging anak ng Diyos. Ito ang pagiging born again o pagiging ligtas. Subalit ang problema ay inaakala ng mga tao na habang nagsisimba sila at sinasabing naniniwala sila sa Diyos, ay nasa Diyos na sila. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, tsak na hindi ganyan. Ang tanging paraan para mapasa Diyos ay maging pag-aari ng Diyos sa pamamagitan ng tamang karanasan ng pagiging born again. Ito ang kaligtasan ng Espiritu. Doon lang mapapasa Diyos ang isang tao. Kaya una sa lahat, patuloy na gumagawa ang Diyos ng pagliligtas sa mga espiritu ng sangkatauhan sa nakalipas na 2,000 taon. At kapag natapos na ang 2,000 taon, itong panahon na inililigtas ang espiritu ng mga tao, muling babalik si Jesus dito sa mundo. Pagkatapos, ibabalik niya sa dati ang buong mundo. Babawiin niya ito mula sa dyablo at magiging pag-aaring muli ng Diyos. Ipinagbili ni Adan itong mundo. Ibinenta niya ito sa dyablo. Pero inilalarawan ng Apokalipsis Kabanata 5 ang tagpo ng bawiing muli ni Jesus itong mundo. Nabasa natin na may 7 tatak ang aklat. Habang paisa-isang sinisira ang mga tatak, ipinahahayag nito ang pagdating ng ilang mga kahindik-hindik na pangyayari dito sa mundo. Kahit ngayon, nakikita natin mismo itong mga pangyayari. Talagang napakahalagang bagay ito. Dumako tayo muli sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 5. Apokalipsis, Kabanata 5, talata 8. Apokalipsis, Kabanata 5, talata 8. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan,
na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, "Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. At sila'y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa." Tingnan ang sinasabi rito. Tandaan na ang kordero ay si Jesus. Nang kunin ng kordero na si Jesus ang aklat mula sa nakaupo sa luklukan, may nangyaring pambihira. Tingnan natin ang nangyari. Sinasabi rito na kumanta sila ng isang bagong awit at sinasabi na mayroong 24 na matatanda ang nakaupo sa palibot ng luklukan ng Diyos. Ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na matatanda ay nagsimulang kumanta ng isang bagong awit. Nagsimula na silang umawit. At ano ang nilalaman ng awit nila? Sinasabi na si Jesucristo ang anak ng Diyos ang nagtagumpay at kung ganoon, karapat-dapat siya magtanggal ng mga tatak. Nang matanggal ang mga tatak at mabuksan ang aklat, isang pambihirang awit ng kaligayahan ang narinig mula sa langit. Ngayon, tingnan ng talata 11. Talata 11. At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda, at ang bilang nila ay 10,000 tigsa 10,000 at libu-libo, na nangagsasabi ng malakas na tinig, "Karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kaluwalhatian at pagpapala." Subalit, hindi lang ang 4 na nabubuhay na nilalang at ang 24 na matatanda ang nagsiawit. 10,000 beses, tigsa 10,000 at libu-libong mga anghel sa langit ang nagsiawit ng kanilang napakagandang umaalingaw-ngaw na awitin. At ito ang mga sinasabi sa kanilang awit. Karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kaluwalhatian at pagpapala. Ngayon, tingnan ang talata 13. At ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat at sa lahat ng mga bagay na nasa mga ito ay narinig kong nangagsasabi, "Sa kanya na nakaupo sa luklukan at sa kordero ay ang pagpapala at kapurihan at kaluwalhatian at paghahari magpakailan kailanman." At ang 4 na nilalang na buhay ay nagsabi, "Siya nawa." At ang mga matatanda ay nangagpatira pa at nangagsisamba. Sinasabing lahat ng mga nasa langit at mga nasa ibabaw ng lupa ay nagsiawit nitong awitin. At ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat at lahat ng mga bagay na nasa mga ito ay narinig kong nangagsasabi. Bawat nilalang. Paano makakakanta ang lahat ng mga nilalang? Masasabi ninyong kumakanta ang mga ibon. Sumisyap sila at masasabi natin sila'y umaawit. Pero sinasabi rito na umaawit din pati ang mga isda sa dagat. Tunay ngang umaawit ang lahat ng mga nilalang. Bakit umaawit silang lahat? Umaawit sila dahil tapos na ang panahon ng paghihirap nila sa kamay ng dyablo at ngayon nga'y malaya na silang talaga. Kaya inaawit nila ang isang awit ng paglaya. Lagyan rito ng tanda at punta tayo sa mga taga-Roma, Kabanata 8. Mga taga-Roma, Kabanata 8. Mga taga-Roma, Kabanata 8, talata 11. Nasa bagong tipan. Mga taga-Roma, Kabanata 8, talata 11. Sapagkat ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng walang kabuluhan,
hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa, na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos, sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid bagay tayo na may nangagsisihibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkukupkop na dilibat ang pagtubo sa ating katawan. Sinasabi rito na nasakop ang mga nilalang ng kawalang kabuluhan. Sinasabi rin na ang mga nilalang ay naging alipin ng kabulukan. At tapos sinasabi na humihibik ang buong nilalang at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Tingnan ito. Ang orihinal na Panginoon at amo nitong mundo ay si Adan. Sa katunayan, ang Diyos talaga. Pero ipinagkatiwala ng Diyos ang lahat ng mga naririto sa mundo kay Adan at sinabi sa kanyang pamahalaan itong lahat ng mga bagay bilang kinatawan ng Diyos. Subalit, ang nagmamay-ari nitong posisyon ng Panginoon at Amo ay nagbago at nakontrol ng dyablo ang buong mundo. Kaya inilalarawan ang buong nilalang na naging mga alipin ng kabulukan at sinasabi na tumatangis ito at nagdurusa. Ngayon, dumako tayo sa Henesis Kabanata 3. Henesis Kabanata 3. Kabanata 3, talata 17. Henesis Kabanata 3, talata 17. At kay Adan ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain yaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag, at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Tingnan ang sinasabi rito. Si Adan man ay nilikha mula sa alabok ng lupa. Sa Adan na ito, ibinigay ng Diyos ang kapangyarihan na mamahala sa mundo. Subalit, dahil sa pagkain ni Adan ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, isinumpa ang lupa. Hindi ibig sabihin na lupa ang isinumpa. Yamang gawa rin sa alabok ng lupa ang laman ng tao, isinumpa rin ang laman ng tao. Isinumpa ang lahat ng mga hayop. Katunayan, ang lahat ng mga nilalang ay napasailalim sa sumpang ito. Ibig sabihin, lahat sila ay napasailalim ng kontrol ng dyablo at makikita ang mga epekto nito sa likas na mundo. Talagang cute ang kapipisa palang nasisiw. Kapag nakakita kayo ng ganoon kaliit na nilalang, nararamdaman nyo na gusto ninyong hawakan. Alagaan, napaka-cute talaga. Pero kapag nakakita kayo ng patay na cute na sisiw na nakahandusay sa bakuran na unat ang mga paa at pakpak, hindi na ito cute tingnan. Katunayan, ayaw nyo pagang tingnan. Ganoon din, pagdating sa mga bulaklak, matutuyo at mamamatay rin ang pinakamagandang bulaklak. Wala na sigurong papangit pa sa tuyong bulaklak. Ito ang ibig sabihin kapag sinasabi ng Biblia na ang lahat ng nilalang ay napaalipin sa kabulukan at humihikbi at nagdaramdam ng may kahirapan. Kapag naglalakad tayo sa mga bundok o sa mga parke at tingnan ang mga bulaklak sa palibot, napakagaganda nilang tingnan. Subalit, maiyak ng paghihirap ang maririnig mula sa mga anino sa ilalim ng mga bulaklak na yon. Marahil, may isang ahas na nakahuli ng palaka o may ilang maninila ang nakahuli na ng makakain. Hindi naman ganoon kaganda at kapayapa gaya ng nakikita. Kahalintulad, maaring magandang tingnan ang mundo natin sa labas, pero sa totoo lang, dumadaan na ito sa pagkabulok. Anong uri ng mundo tayo nabubuhay sa ngayon? Salamat sa polusyon, paunti-unti na nating nararating ang punto kung saan wala nang malinis na tubig na maiinom o sariwang hangin na malalanghap. Paunti-unti nang nasisira ang ozone layer at sigurado akong alam na ninyo kung ano ang mangyayari bunga nito. Kapag tuluyan nang nasira ang ozone layer, papatayin ng ultraviolet ray mula sa araw ang lahat ng uri ng mga halaman at hayop.
Nasasaksihan na natin ang napakaraming bilang na may mga skin cancer. Habang paunti-unting nasisira ang ozone layer, nagiging dahilan din ito ng paunti-unting pagtanda ng mundo sa kabuuan. Papaurong ang mundong ito. Napaalipin sa pagkabulok itong mundo dahil nahulog ito sa kontrol ni Satanas. Napasailalim ito sa kontrol ni Satanas. Kaya una sa lahat, sinimulan muna ng Diyos ang pagbawi sa espiritu ng mga tao. Kapag napuna na ang bilang ng mga taong naliligtas, babalik muli si Jesus dito sa lupa at palalayasin si Satanas at maibabalik muli sa Diyos itong buong mundo sa ligas na kalagayan. Kapag nangyari yan, gaya ng binasa natin kanina sa Apokalipsis Kabanata 5, lahat ng mga nilalang sa mga langit at sa ibabaw ng lupa ay magsisiawit ng awit ng kaligayahan. Parang kakaiba na awit ang lahat ng isang awit ng kaligayahan. Kung pag-iisipan natin ito ng pangmalawakan, masasama rito ang buong kalawakan at makatwiran lang na isipin na hindi umaawit ang mga bituin at mga planeta. Pero sa katunayan, umaawit sila sa sarili nga lang nilang paraan. Tinatalakay ng Biblia ang mga bituing umaawit ng mga papuri sa Diyos. Paano makakaawit ng mga papuri sa Diyos ang mga bituin? Sa palagay ko, alam ko kung ano ang tinutukoy nito, kaya umaasa ako makikinig kayo habang ipinapaliwanag ko. Ilang taon na ang nakararaan habang pinag-aaralan ko ang nawawalang araw na tinukoy sa Joshua Kabanata 10, binisita ko ang Goddard Space Center sa Greenbelt, Maryland sa US. Habang naroon ako, nagkaroon ako ng pagkakataong mapakinggan ang isang cassette tape na ginawa ng ilang Amerikanong astronaut. Mula sa kanilang space shuttle, sa labas ng atmosphere ng daigdig, inirecord nila ang ingay na ginagawa ng daigdig habang tinatahak nito ang kanyang orbit at umiikot sa kanyang axis. Sa ngayon, hindi natin maririnig ang ingay na ginagawa ng daigdig habang umiikot ito at naglalakbay sa kalawakan, pero sa katunayan, gumagawa ito ng pambihirang ingay. Umiikot ang bala ng baril habang lumilipad ito sa hangin, di ba? At gumagawa ito ng ingay habang lumilipad. Gumagawa rin ang ating daigdig ng pambihirang ingay habang umiikot at dumadagdag pa dito ang ingay na ginagawa niya habang umiikot siya sa kanyang orbit. Kaya, bakit hindi natin naririnig ang ingay na yun? Dapat nating tandaan na may hangganan ng naaabot ng ating pandinig. Maririnig lang natin ang mga tunog na naaabot ng ilang frequency. Hindi ko alam ang eksaktong bilang, pero wala tayong maririnig na kahit ano kung mababa o mataas sa mga frequency na yun. Gumagawa ang ating mundo ng matinding ingay habang gumagalaw, pero hindi naabot ng ating pandinig ang ingay na yun. Kung maririnig siguro natin ang tunog ng pag-ikot ng mundo, mamamatay tayong lahat sa ingay, kaya dapat tayong magpasalamat at hindi natin yun naririnig. Subalit ngayon, na ginagalugan na ng tao ang kalawakan, na i-record na niya ang tunog ng pag-ikot ng mundo. Ganyang uri ng tunog ang narinig ko sa tape. Pag-isipan natin ito sandali. May ingay na ginagawa ang daigdig habang tinatahak nito ang kanyang daan, pero iba-iba rin ang dinadaan ng orbit ng ibang mga planeta. May kanya-kanyang dinadaan ng orbit ang bawat heavenly bodies. Imaginin nyo na lang ang himig na malilikha kapag pinagsama-sama ang ilang mga ingay na nagmula sa mga bituin at mga planeta. Kamangha-mangha talaga ang Diyos. Nakikinig marahil ang Diyos sa magagandang himig ng kalawakan kahit ngayon. Kaya sinasabi sa atin ng Biblia na nagsisiawit ng papuri sa Diyos ang mga bituin. Sa hinaharap, kapag napalaya na ang mundo, kapag ang lahat ng mga nasa kalawakan ay napalaya na sa kamay ni Satanas, lalahok ang lahat ng mga nilikha sa masigabong awitan na ipinapahayag ang katotohanan na napalaya na sila. Mapapalaya na ang lahat ng mga nasa kalawakan. Palagay ko, hindi talaga alam ng maraming kabataan dito kung ano ang ibig sabihin ng pagiging malaya. Ni hindi ako umidlip noong gabing lumaya ang Korea mula sa mga Hapon. Kahit isang kurap. Naninirahan ako sa bukid ng panahong iyon. Nakatanggap ako ng tawag mula sa malayo na napalaya na kami. At nang marinig ko ito, kinailangan ko lumabas at ipagsabi sa lahat. Nagpunta ako sa mga kabayanan na isinisigaw ang balita na sinasabihan ng mga tao na malaya na sila ngayon. At kaya gising ako buong magdamag at ni hindi naidlip. Excited talaga ako. Sa panahong tinutukoy sa Apokalipsis Kabanata 5, magiging ganap ng malaya ang buong mundo. Kapag nangyari itong pambihirang pangyayari,
Isipin nyo na lang ang awit ng kaligayahan na aalingaw-ngaw sa kalawakan. Subalit, may isang mahalagang bagay na dapat tandaan dito, at yun ay kailangan mapalaya muna ang inyong mga puso. Sa inyong puso, kailangan mapalaya kayo sa kasalanan, sa matinding kalungkutan, at mula sa kamatayan. Kailangan lumaya kayo ngayon. Ang kalayaan ng inyong konsensya, kalayaan sa relihiyon, kalayaan sa inyong buhay. Kung ipapanganak kayo sa pangalawang pagkakataon, masusumpungan ninyo ang ganap na kalayaan. Kung sa ganito kayo lumaya, magkakaroon ng pasasalamat sa inyong puso at aawit kayo ng mga papuri sa Diyos bilang isang tao na alam itong gawin. Kailangan maranasan ninyo itong kalayaan sa inyong puso upang malaman kung ano nga ba ang tunay na kalayaan. Tapos, masasabi nyo, ito pala ang kalayaan. Ako man ay nakatikim ng ganoong kalayaan. Natural, hindi lahat ay makakaranas ng ganoon mismo sa naranasan ko. Yung sa akin, naghirap talaga ang konsensya ko ng mahabang panahon, kaya nang lumaya na ang aking konsensya, halos mabaliw ako sa tuwa. Ang pasasalamat sa puso ng isang tao nang siya'y maligtas ay iba-iba. Depende sa tindi ng paghihirap na dinanas niya dahil sa kasalanan. Kahit kayo, ay dapat ding malaman ang saya ng ganoong kalayaan sa inyong puso. Dumako tayo ngayon sa Apokalipsis Kabanata 6. Apokalipsis Kabanata 6, Talata 1. At nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak, at narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, "Halika!" At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay may isang busog, at binigyan siya ng isang putong, at siya yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Tingnan ang sinasabi rito. Binuksan ang isa sa mga tatak. May 7 tatak at isa-isang binuksan nitong 7 tatak. Sinasabi rito sa talata 1 na binuksan ng kordero ang isa sa mga tatak, at ano ang nangyari nang binuksan niya ito? Tingnan ang talata 2. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay may isang busog, at binigyan siya ng isang putong, at siya yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Nang binuksan ang unang tatak, may taong lumabas na nakasakay sa isang puting kabayo. Lumabas ang tao na nakasakay sa isang puting kabayo. Marami tayong napapanood na pelikulang Amerikano sa telebisyon sa Pilipinas, at kadalasan sa mga makasaysayang pelikula, nakasakay sa puting kabayo ang pinuno ng mga hukbo. Dito, ipinakita rin sa atin ang isang tao na nakasakay sa puting kabayo, at sinasabi ring may hawak na pana ang kanyang kamay. Digmaan ang ipinapahiwatig nitong pana. Sinasabi, at siya yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Pero sa bandang huli, hindi siya magtatagumpay. Sino itong tao? Balang araw sa hinaharap, may isang tao dito sa mundo ang magkakaroon ng kapangyarihan at magiging diktador. Siya ang magiging diktador ng buong mundo. Isang nagkakaisang gobyerno ng mundo ang matatatag balang araw sa hinaharap. Sa hinaharap, magiging isang napakalaking imperyo itong mundo. Magiging isa itong imperyo. Ang mamumuno sa imperyong yan ay itong taong nakasakay sa puting kabayo. Sa madaling salita, siya ang tinutukoy na Antikristo. Lilitaw itong Antikristo sa eksena at mamumuno sa buong mundo. Ang mga sistemang pang-ekonomiya at ang suliraning pang-ekonomiya na nakikita natin ngayon sa mundo ay patungong lahat sa direksyong ito. Tatalakayin ko pa ito ng husto maya-maya lang. Kaya nang unang magpakita itong lalaki, ito ang magiging senyales na nasira na ang unang tatak. Ngayon, tingnan ang talata 3. At nang buksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay na sinasabi, "Halika!" At may lumabas na ibang kabayo na kabayong mapula,
at ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang mangagpatayan ng isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Ngayon, isang tao naman ang lumitaw na nakasakay sa pulang kabayo. Nakaatang sa nakasakay nitong pulang kabayo na alisin ang kapayapaan sa lupa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin nito? Tinutukoy nito ang isang matinding digmaan na magaganap. Kanina lang, sinabi ko na sa pagbabalik ni Jesus dito sa mundo, lalaya ang lahat ng mga nilalang. Kung ganoon, bakit mangyayari itong kahindik-hindik na mga pangyayaring ito nang nasira ang una at pangalawang tatak? May isang bagay tayong dapat tandaan dito, at yan ay, ang halaga ay dapat pagbayaran. Napamahalaan ng dyablo itong mundo at naging kanyang pag-aari. Yamang ipinagbili ito sa dyablo, ipinagbili ito ni Adan sa dyablo, at kung babawiin, dapat bayaran ang halaga sa dyablo. Hindi mababawi itong mundo kung hindi muna babayaran sa dyablo. Pero ang tanong ay, ano ang halaga na dapat bayaran sa dyablo? Ang paghatol. Ang paghatol sa dyablo, ang halagang dapat bayaran. Una sa lahat, magaganap muna itong paghatol upang malinis itong mundo na napasa ilalim sa kontrol ng dyablo. Pati ang Antikristo ay lilitaw sa eksena upang mapatay. At magaganap itong kahindik-hindik na digmaan upang mawasak ang dyablo. Ganap na lilinisin itong digmaan itong mundo. Ganito ang mangyayari kapag nasira ang pangalawang tatak. Ngayon, tignan ang talata 5. At nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika!" At tumingin ako at narito ang isang kabayong maitim at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng apat na nilalang na buhay na nagsasabi, sa isang denaryo ay isang takal na trigo at sa isang denaryo ay 3 takal na sibada. Anong ibig sabihin nitong lahat? Tinutukoy nitong sipi ang tagutom. Sa hinaharap, magkakaroon ng matinding kagutuman. Sobra pa kaysa sa kailangan natin o kaysa sa kakainin. Kailan lang naging suliranin namin ito sa Korea, lalo na ang tungkol sa bigas. Sa Korea, nakapagtatanim na kami ng lahat ng bigas na kailangan namin, katunayan sumusobra pa. Subalit, nais ng gobyerno ng Amerika na umangkat kami ng bigas nila na halos 3 beses na mababa ang presyo at talagang masarap. Tinikman ko yun nang bumisita ako sa US at talagang napakasarap. Napagpasyahan na ngayon na mag-angkat nitong bigas at ipagbili sa napakababang halaga. Subalit, kung magpapatuloy pa ito, ibig sabihin, mawawala ng trabaho ang mga magsasakang Koreano. Ganoon ang magiging kalagayan na maaring hindi makabuhay sa mga magsasaka. Talagang nagiging itong malaking suliranin. Pero ano ang mangyayari kung hihinto sa pagsasaka ang lahat ng mga magsasakang Koreano at tapos bigla na lang magkaroon ng tagutom sa Estados Unidos? Ano ngayon ang mangyayari? Totoo na palaging nariyan ang Thailand at iba pang mga bansa. Ganoon pa man, balang araw sa hinaharap, magkakaroon ng matinding tagutom sa buong mundo. Magkakaroon ng tagutom sa panahon ng matinding pighati. Makikita natin sa mga talatang ito kung gaano kahalaga ang pagkain sa panahon ng tagutom na yun. Napakalaking halaga na ng salapi ang isang denaryo. Sinasabi na kailangan magbayad ang tao ng isang denaryo para sa 1 takal na trigo at isang denaryo para sa 3 takal na sibada. Trigo at sibada ang pangunahing pagkain ng naisulat ito at yan ang dahilan kaya sila ang binanggit dito. Kaya makikita natin na magiging napakahalaga talaga ng pagkain. Tingnan ang kalagayan ng mundo natin kahit ngayon. Napakaraming tao ang namamatay sa gutom. Pero kung magpapatuloy itong tagutom, maapektuhan ito ang buong mundo. Magkakaroon ng malaking kaguluhan dahil hindi na makakain ng sapat ang kahit sino. Sa sukdulan, maaaring kainin na ng tao ang kapwa niya tao dahil sa gutom. Ito ang mangyayari kapag nasira ang pangatlong tatak. Ngayon, tingnan ang talata 7. At nang buksan niya ang ika-4 na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ika-4 na nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika!"
At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay dito ay may pangalang Kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Dito, isang tao ang lumitaw para pumatay sa kanan, kaliwa at gitna. Sinasabi na kamatayan ang pangalan niya at may kapangyarihan na naibigay sa kanya na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Mangyayari itong lahat bunga ng paglitaw ng taong nakasakay sa puting kabayo na pinag-uusapan lang natin kanina. Papatay siya ng maraming tao. Mangyayari itong lahat sa hinaharap. Yan ang mga suliraning haharapin ng ating mundo sa hinaharap na darating. Kaya mahalaga talagang malaman natin ito. Sinabi ko na sa inyo ito. Pero sa panahong ito ng 7 pighati, ito ang panahon ng 7 taon. Ipinapaliwanag ng Biblia kung bakit ito tatagal ng 7 taon, pero wala tayong panahon para talakayin yan ngayon. Ganoon pa man, tatagal ng 7 taon ang panahon ng matinding pighati. Lahat ng bagay na nangyayari sa mundo ngayon ay tumutungo sa panahong iyon, mga paghahanda para sa panahong iyon, at pag nagsimula na ang matinding pighati, lahat nito mga bagay ay makikita. Sa ngayon, halimbawa, pinag-uusapan ng mga tao ang kapayapaan at pagdidisarma, pero patuloy naman ang mga paghahanda para sa digmaan. Patuloy pa rin ginagawa ang mga sandata, binibili pa rin ang mga ito at ibinibenta. Kapag umabot na sa panahong ito ang kasaysayan, isang malaking digmaan ang sisiklab. Nariyan din ang problema sa polusyon. Nasisira na ang ozone layer, marumi na ang hangin na nilalanghap natin, marumi na rin ang tubig. May kinalaman itong lahat ng mga pangyayari sa panahon kung saan tayo nabubuhay. Malinaw na paparating na ang oras na mahihirapan na ng husto ang mga taong mabuhay dahil sa sakit, polusyon at kung ano-ano pa. Terrible ang panahon na darating. Kahit ngayon, ang sakit na karaniwan natin tinatawag na AIDS ay laganap na sa maraming panig ng mundo, pero sa palagay ko, itong sakit ang papatay sa napakaraming tao sa panahon ng matinding pighati. Kung gaano kabilis lamang kumalat itong sakit. Dati, inakala na sa mga gawaing homosekswal lang makukuha ang AIDS, pero ngayon, alam na natin na naisasalin din ito sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga body fluids. Masalinan ka lang ng dugo ng may AIDS o kahit mainiksyonan lang ng karayom na infected. Sa kabila ng pagsusumikap nilang makontrol itong sakit, patuloy pa rin itong kumakalat, kaya sa panahon ng matinding pighati, laganap na ang AIDS. Sa panahon ng matinding pighati, magkakaroon ng mga digmaan, tagutom, at lahat ng uri ng polusyon. Magiging laganap ang AIDS, magkakalindol, mga pagputok ng bulkan, magkakalituhan, magkakagulo. Yan ang panahon ng 7 taon na tinatawag na pighati. Sa mundo natin ngayon, makikita natin na nangyayari rin ang lahat ng mga bagay na hinulaan ng Biblia na mangyayari. Palagi pinag-uusapan ng tao ang tungkol sa kapaligiran. Pero anumang pananaliksik ang gawin nila para malutas itong problema, lagi silang bigo sa kung ano ang gagawin. Talunan sila. Totoong nakontrol natin ang ilang suliranin sa kapaligiran, subalit hindi sapat yun. Pagdating ng pighati, hindi na maaaring panirahan ng mundo, hindi na matutustusan ng lupa ang sangkatauhan. Ang panahon nitong 7 taon ay tinatawag na matinding pighati at iyan ang panahon na mababayaran na ang halaga kay Satanas. Dumako tayo ngayon sa Apokalipsis Kabanata 13. Kabanata 13. Babasahin ko mula sa talata 1. Apokalipsis Kabanata 13, talata 1. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo, at sa kanilang mga sungay ay may 10 dayadima, at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan.
At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan, at kanyang luklukan, at dakilang kapamahalaan. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay, at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling. At ang buong lupay nanggilala sa hayop, at sila'y nangagsisamba sa dragon, sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop. At nangagsisamba sa hayop na nangagsasabi, "Sino ang kagaya ng hayop? At sinong makababaka sa kanya?" At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. At binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy na 42 buwan. At binuka niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos upang pusungin ang kanyang pangalan at ang kanyang tabernakulo, gayon din naman ang mga nananahan sa langit. At ipinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila. At binigyan siya ng kapahamalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. Hihinto tayo rito sandali. Inilalarawan nitong sipi ang isang napakakaibang pangyayari. Tinalakay na natin ang aklat na may 7 tatak. Pinag-uusapan din nitong sipi ang tungkol sa matinding pighati. Sinasabi rito na may isang kakaibang hayop ang bumangon mula sa dagat. May 7 ulo itong hayop at 10 sungay. At bumangon mula sa dagat itong hayop. Sinasabi rito na may 10 sungay at 7 ulo, at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Ang hayop ay tulad ng isang leopardo, parang sa oso naman ang kanyang mga paa. Katunayan, parang nasa kanya na ang lahat ng nakakatakot na bahagi ng iba't ibang mga hayop. Ang pinaka nakakatakot sa oso ay ang kanyang matatalim na kuko, at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. Nakakatakot ang bunganga ng leon, di ba? At ang dragon ay si Satanas. Ang dragon ay si Satanas. Tumanda na ang ulupong. Ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at kanyang luklukan at dakilang kapamalaan. Itong hayop ay tumutukoy sa isang tao na nagkaroon ng kapangyarihan matapos matanggap ang kapamalaan ni Satanas. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay, at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling, at ang buong lupa ay nanggilala sa hayop, at sila'y nangagsisamba sa dragon. Sa hinaharap, pinapayuhan ko kayong manood ng mabuti sa mga balita, lalong-lalo na yung mga balita tungkol sa Europa. Balang araw, ibabalita na may napakasikat na tao sa Europa na may pambihirang kapangyarihan ang masasaksak. Hindi ako sigurado kung masasaksak siya o mababaril, pero yamang sinasabi rito na nasugatan ng hayop ng tabak, malamang na masasaksak siya. Papatayin itong sikat na tao. Subalit, hindi magtatagal, iuulat sa pahayagan na himalang nabuhay muli itong tao. Kapag narinig ninyo itong balita, sana maaalala ninyo itong talata sa Biblia. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay, at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling, at ang buong lupay nanggilala sa hayop, at sila'y nangagsisamba sa dragon. Itong tao ang magiging diktador na kokontrol sa buong mundo. Palagay ko, kailangan pagtuunan natin ito ng pansin ng mas mabuti para maintindihan ng gusto ang ibig sabihin. Maaari ring makita ang paliwanag nitong sipi sa Biblia. Lagyan rito ng tanda at dumako sa aklat ni Daniel sa Lumang Tipan. Daniel, Kabanata 7. Daniel, Kabanata 7. Daniel, Kabanata 7. Babasahin ko mula talata 15. Daniel, Kabanata 7, talata 15. Tungkol sa aking si Daniel, ang aking kalooban ay namanglaw sa loob ng aking katawan, at binagabag ako ng mga pangitain ng aking ulo. Ako'y lumapit sa isa sa kanila na nakatayo, at itinanong ko sa kanya ang katotohanan tungkol sa lahat ng ito.
Sa gayoy kanyang isinaysay sa akin at ipinaaninaw niya sa akin ang kahulugan ng mga bagay. Ang mga dakilang hayop na ito na apat ay apat na hari. Itong dakilang mga hayop ay mga tao. Hindi sila mga hayop ayon sa literal na kahulugan ng salita. Ang mga dakilang hayop na ito na apat ay apat na hari na magbabangon sa lupa. Tinutukoy rito na may apat na hayop. Tingnan ng talata 18. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasan ay magsisitanggap ng kaharian at aariin ang kaharian magpakailanman sa makatuwid bagay magpakailan-kailanman. Na magkagayoy, ninasa kong maalaman ang katotohanan tungkol sa ikaapat na hayop. Ang hayop na binasa natin kanina sa Apokalipsis Kabanata 13 ay ang ikaapat na hayop. Nang magkagayoy, ninasa kong maalaman ang katotohanan tungkol sa ikaapat na hayop na kaiba sa lahat ng yaon na totoong kakilakilabot na ang mga ngipin ay bakal at ang mga kuko ay tanso, na nananakmal, lumalamuray at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. At tungkol sa 10 sungay na nangasa kanyang ulo at may 10 ring sungay ang hayop sa Apokalipsis Kabanata 13, di ba? At tungkol sa 10 sungay na nangasa kanyang ulo at sa isa na sumibol at sa harap niya ay nabuwal ang 3 sa makatuwid bagay yaong sungay na may mga mata at bibig na nagsasalita ng dakilang mga bagay na ang anyo ay lalong dakila kaysa kanyang mga kasama. Ako'y tumingin at ang sungay ding yaon ay nakipagdigma sa mga banal at nanaig laban sa kanila. Hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating at ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan at ang panahoy dumating na inari ng mga banal ang kaharian. Tumutukoy ito sa ikalawang pagparito ni Hesukristo kung saan matatatag ang kaharian ng mga banal sa panahong iyon. Ganito ang sabi niya, ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa. Dito may paliwanag tayo. Ang ikaapat na hayop ay ang ikaapat na kaharian sa lupa. Ikaapat na kaharian ang ikaapat na hayop na magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmalin ang buong lupa at yuyurakan at pagluluray-lurayin. At tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito ay 10 hari ang babangon. At ang isa'y babangong kasunod nila. At siya'y magiging kaiba kaysa mga una at kanyang ibabagsak ay 3 hari. Sa palagay ko, kailangan ng kaunting paliwanag dito. Susubukan kong ipaliwanag. Mga 2,600 taon na ang nakararaan, halos 600 taong BC, kaya mga 2,600 taon na ang nakalilipas, ang sinasabing unang hayop dito ay masasabi nating ang una sa 4 na mga kahariang natatag ay lalabas. Ang unang hayop o kaharian ay ang Babilonya. Babilonya. Ang Iraq ngayon ang Babilonya. Ito ang Iraq ngayon. Mga 600 BC, naging makapangyarihan si Haring Nabucodonosor sa Babilonya. Hindi man siya nakarating sa malayo gaya ng sa malayong silangan, sinakop niya ang buong gitnang silangan, Europa at hilagang Africa at umabot pa siya hanggang India. Kaya masasabing nakontrol niya ng panahong iyon ang kabuuan ng alam nilang mundo. Ang hari na si Nabucodonosor ang unang hayop na tinutukoy rito. Ang unang hayop ay ang Babilonya. Dati, napakadakilang bansa itong Iraq. Naging dakilang bansa ito sa ilalim ng pamumuno ni Haring Nabucodonosor. Walang papantay sa siyudad ng Babilonya noong unang panahon. Malaki ang sakop nitong lugar at malalawak ang mga kalsada nito na kayang madaanan ng hindi kukulang sa 4 na karwahe na magkakatabi. Dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian ng siyudad ng Babilonya. At ito ang nais na maibalik ng presidenteng si Saddam nang lusubin niya ang Kuwait na siyang nagpasiklab sa digmaan sa Gulpo. Ang mga pagtatangka niya, gaya ng alam na ninyo, ay hinadlangan ng Amerika at ng mga kakamping bansa nito na nagpaatras sa mga Iraqi pabalik sa hangganan. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang hayop. Ang ikalawang hayop na tinukoy rito ay ang Persia, ang Iran ngayon.
Binubuo ng mga taga-Media at ng mga taga-Persya ang tinatawag na Medo-Persian Empire at inatake nila ang Babylonia sa ilalim ng pamumuno ng kanilang hari na si Ciro. Matagumpay ang naging pag-atake at bumagsak ang Babylonia. At nagsimula na ang kasaysayan sa panahon ng imperyo ng Persya at Persya na ang kumokontrol sa kilalang mundo. Alam na ninyo itong lahat sa history, di ba? Naging makapangyarihan ng Persya mga 2,500 taon na ang nakararaan o higit pa. Bago pa nito, nariyan na ang Persya, subalit umangat ang Persya, sinakop ang Babylonia at pinagharian ng buong kilalang mundo imbis na ang Babylonia. Ang ikatlong kaharian ay ang Gresya. Si Alexander the Great ang pinuno ng kahariang yun. Si Alexander the Great. Naglaban ang Gresya at Persya ng napakahabang panahon at sa bandang huli, nanalo ang mga Grego at sinakop nila ang Persya. Kaya dumating si Alexander the Great upang pamunuan ang buong kilalang mundo ng panahong yun. Kalaunan, umabot siya hanggang India. Dalubhasa sa filosofiya si Alexander, pero siya rin ang lalaking mahilig uminom. Maraming interesanting kabanata ang maikukwento natin tungkol sa kanyang buhay, pero hindi ko lahat tatalakayin. Subalit sa bandang huli, habang siya nasa Baghdad, nagkasakit siya matapos makipag-inuman at namatay siya sa murang edad na 33. Kaya ang ikatlong kaharian, ang Imperyong Grego ay nagwakas at nahati ito sa 4 na magkakahiwalay na bansa. Tapos, punta na tayo sa ika-4 na kaharian. Sa palagay ko, nahulaan na ninyo kung ano ito, di ba? Ito ang Roma. Roma. Ang ika-4 na kaharian ay ang Roma. Julius Caesar. Si Julius Caesar ang nagtatag sa pinag-isang bansa ng Roma. At habang ginagawa iyon, napagharian din niya ang buong mundo na alam nila noon. Ang panahon sa kasaysayan mula 600 BC hanggang sa ngayon ay sinasabing panahon ng mga Hintil. Ang kabuuan nitong panahon ay ang panahon ng mga Hintil. Ang dahilan kung bakit tinawag itong panahon ng mga Hintil ay dahil yun ang mahabang panahon sa kasaysayan kung saan nagkaroon ng kapangyarihan ang mga Hintil. Mula nang sakupin ni Nabucodonosor ang Jerusalem at ang mundo, narating ng kasaysayan ng sangkatauhan ang mahabang panahon ng pamumuno ng mga Hintil. Kaya nabasa natin sa Lucas Kabanata 2 na nang isilang si Jesus, nagpalabas ng kautusan ng Romanong Emperador na si Augusto Caesar na kailangan magpatala ang buong mundo. Emperador ang ibig sabihin ng Caesar. Nang maglabas ng kautusan si Augusto Caesar na magpatala ang buong mundo, malapit nang manganak ang ina ni Jesus. At sa ganitong kalagayan siya naglakbay mula Nazareth hanggang sa Bethlehem at doon niya isinilang ang sanggol na si Jesus. Ang Roma ang pinakamakapangyarihan sa mga kahariang ito at nagpatuloy ng napakahabang panahon, ang Imperyong Romano. Tumagal na mahabang panahon ang Imperyong Romano at nang lumaon, ang emperador ang naging papa at pinamunuan ang imperyo ng may ganitong katayuan. Pero, tingnan ang sinasabi rito sa talata 23. Ganito ang sabi niya, ang ika-4 na hayop ay magiging ika-4 na kaharian sa ibabaw ng lupa na magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmalin ang buong lupa at yuyurakan at pagluluray-lurayin. At tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito ay 10 hari ang babangon. Ipapakita ko sa inyo ang iba pang artikulo na meron ako rito. Gaya ng nakikita ninyo, ang uluhan ay European Superstate Under Construction. European Superstate Under Construction. Sigurado akong alam na alam ninyo ang mga nangyayari sa Europa. Nagkakaisa na ang Europa. Patuloy itong nangyayari, di ba? Kapag ganap nang naging isa ang Europa, ito ang magiging pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Yan ang mangyayari kapag napag-isa na ang Europa.
Ito ang cover ng Newsweek magazine, ika-19 ng Oktubre 1992. Wala pang 2 buwan bago opisyal na natatag ang European market noong December 31, 1992. Gaya na nakikita ninyo, sinasabi ritong, Welcome 1993, How Europe's Single Market Will Change the World. Ang pagtatatag ng Single European Market ay isang hakbang sa patuloy na proseso. Nilalayon ng kasunduang Maastricht sa European Union, higit sa lahat na magkaroon ng pangkalahatang sistema sa pananalapi ng Europa sa taong 1999. Unang ipinatupad ang bagong sistema ng pananalapi sa Europa noong ika-1 ng Enero 2002 sa 12 bansa sa Europa. Isa yung libreto na ipinalabas ng Office for Official Publications of the European Communities na pinamagatang From Single Market to European Union ay nagsasabi ang komunidad ang pinagtutuunan ngayon ng pansin para sa kapayapaan, demokrasya at pag-unlad ng buong Europa, pati na ang mga kalapit bansa sa silangan at timog. Kailangan pagtibayin itong posisyon kung nais nitong makaimpluwensya sa pagkakaroon ng mas matatag na kaayusan sa mundo. Sa direksyong ito patungo ang Europa sa ngayon. Ngunit ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng mga ito? Ang ika-4 na hayop na tinutukoy sa Daniel ay isang imperyo na naghari mga 60 taon BC. At nang nangyari iyon, hindi iyon ganap na napuksa. Nasasaksihan ng panahon natin ngayon ang pagbuhay na muli sa imperyong yun. Nabubuhay tayo ngayon sa panahon ng paa ng estatwa na inilarawan sa Daniel Kabanata 2. Hindi tayo hihinto para basahin ito ngayon, pero sinasabi sa Daniel Kabanata 2 ang tungkol sa naging panaginip ni Haring Nabucodonosor. Nakita ng hari sa kanyang panaginip ang isang malaking estatwa. Nakakita siya ng malaking estatwa. Nakakita siya ng malaking estatwa at ang ulo nito ay gawa sa ginto, ang dibdib at bisig ay gawa sa pilak, ang kanyang tiyan at hita ay gawa sa tanso, ang dalawa niyang binti gawa sa bakal, at ang magkabilang paa niya ay bakal at putik. Kumakatawan ang ulo nitong malaking estatwa sa imperyo ng Babylonia, kumakatawan naman sa Medo-Persian Empire ang dibdib at mga bisig, ang pinagsamang 2 bansa. Ang tiyan at mga hita ay kumakatawan naman sa Greek Empire. Sila ang kumakatawan sa Imperyong Grego at ang 2 binti na may kumakatawan sa Imperyong Roma. Sa ilalim nitong bahagi kung saan kumakatawan ng Imperyong Romano, naroon ang 10 mga daliri sa paa. Ano ang kinakatawan nitong 10 daliri? Kumakatawan sila sa panahon nang nahati itong mundo sa 10 bahagi sa ilalim ng pamamahala ng dating Imperyong Romano. Sa madaling salita, kapag nabuo ang bagong federasyon ng Roma, lalawak ito upang maging isang sistema para pag-isahin ang buong mundo. Ito ang naghihintay sa atin sa ngayon. May iba pa akong artikulo rito na nais kong ipakita sa inyo. Nailathala itong artikulo matagal ng panahon ang nakararaan. Nasa pahayagang Chung'an ito noong 1976 sa Korea at kahit noon, pinag-uusapan na ng maraming mga ekonomista at politiko ang tungkol sa pagsilang ng isang pandaigdigang pamahalaan sa susunod na 25 taon. Patungo itong mundo sa sistema ng pangdaigdigang gobyerno. Narinig na nating pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa bagong kalagayan ng mundo. Alam ba ninyo kung bakit patungo sa direksyong ito ang mundo? Meron ako ritong artikulo na isinulat ni Dr. Albert Einstein. Hindi ko babasahing lahat sa inyo ngayon pero kung susumahin, sinasabi niya rito na kung nais nitong mundo na manatili, kailangan nitong magkaisa. Ang dahilan kung bakit niya ito naisip, kasi kung magkakaroon ng kontrol sa sandatang nuklear ang bawat bansa, hindi mapipigilang puksain nila ang bawat isa balang araw. Kung magkakaisa ang mundo sa ilalim ng iisang gobyerno, doon lang natin makokontrol itong mga armas nuklear at mapipigilan ang paggamit nito. Katunayan, itong kilusan tungo sa nagkakaisang pandaigdigang pamahalaan ay napakalakas na.
Napakalakas nito at patuloy sa pagsulong. Gaya ng sinabi ko kanina, nasaksihan na natin ang pagbubuo ng mga economic bloc sa mundo natin ngayon. Ngunit sa likod nito, nariyan ang mga gawain ng mga nagtataguyod ng kilusan tungo sa nagkakaisang pandaigdigang pamahalaan. Yan ang mga pangyayaring nagaganap sa buong mundo natin ngayon at wala tayong magagawa. Subalit, itong nagkakaisang pandaigdigang pamahalaan ang magbibigay daan sa sistema upang mapamunuan ng Antikristo ang buong mundo gaya ng sinasabi sa atin ng Biblia na mangyayari. Ang Antikristo ang mamumuno sa mundo. Dumako tayo ngayon sa Aklat ng Apokalipsis, Kabanata 13. Babasahin ko mula talata 5. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. At binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy na 42 buwan. Sinasabi rito ang 42 buwan, 3.5 taon yan. Bakit tiniyak na 3.5 taon? Kumakatawan sa kasaysayan ng sangkatauhan itong linya at ang bahaging ito ng linya ay kumakatawan sa 7 taon ng pighati. Kapag hinati natin sa dalawa itong 7 taon, magkakaroon tayo ng 3.5 taon. Kaya narito ang unang 3.5 taon at ito naman ang sumunod na 3.5 taon. Subalit, ano ang tinutukoy ng 42 taon dito? Sila ang kasunod na 3.5 taon ng pighati. Ang pamamahala ng Antikristo at ng nagkakaisang pandaigdigang pamahalaan ang makikita sa panahon ng ikalawang 3.5 taon. Sa unang 3.5 taon, ang Europa ay magiging isang nagkakaisang bansa. Tapos sa ikalawang 3.5 taon naman, matapos maitatag ang Europa, matatatag naman ang nagkakaisang pandaigdigang pamahalaan. Yan ang sinasabi rito. At binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy na 42 buwan. At binuka niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos upang pusungin ang kanyang pangalan at ang kanyang tabernakulo, gayon din naman ang mga nananahan sa langit. Ang pamamahala na tinutukoy rito ay ang Antikristo. Dahil yan ang kapangyarihan na sumasalungat kay Kristo. Yan ang kapangyarihan na makikita sa mundo. Tingnan ngayon ang talata 7. At ipinagkaloob sa kanya na makipagbakas sa mga banal at pagtagumpayin sila. At binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. Tumutukoy ito sa buong mundo, di ba? Sinasabi rito na mamamahala siya sa lahat ng mga angkan, wika at bansa. Ganito ang mangyayari sa mundo sa hinaharap. At may magandang dahilan kung bakit ito mangyayari. May isang bagay na alam talaga ng dyablo. Kakaiba talaga ang dyablo sa tao. Espiritu ang dyablo, kaya alam niya ang lahat ng mga balak ng Diyos. Alam din niya na pupuksain siya sa bandang huli. Nabasa natin ang patungkol dito sa mga nakaraang talakayan, di ba? Na makatagpo ni Jesus ang taong nasasapian ng demonyo, sinabi ng masasamang espiritu na nasa loob ng tao na alam nilang naparito si Jesus upang puksain sila. Bakit ka pumunta dito? Upang sirain kami? Ang tanong nila. Hindi pa dumating ang aming panahon. Alam namin na ikaw ay anak ng Diyos. Alam itong lahat ng dyablo. Subalit, kahit isang beses lang, kahit sandaling panahon lang, nais ng dyablo na ganap niyang mapasunod itong mundo, mapapolitika man o ekonomiya, at para sa layuning ito, kaya siya kumikilos ngayon. Kaya kokontrolin niya muna ang nagkakaisang mga bansa ng Europa, at tapos kokontrolin naman niya ang buong mundo. Ito ang kalagayan kung saan nabubuhay tayo sa ngayon. Alam ba ninyo na sa mundong ito ay may isang nakakatakot at masamang balak ang nagaganap sa likod ng mga pangyayari?
At ang may pakana ng masamang balak na yon ay ang dyablo. Ang dyablo ang nasa likod nitong masamang balak. Nadadala ang mga tao sa mga panlabas nilang nakikita. Nasisilaw sila sa mga panlabas na kaanyuan. Naakit sila sa kinang ng makabagong kultura ngayon. Ganap na natangay ang mga puso nila sa mga nangyayari sa ekonomiya at sa paglilibang. Wala silang malay sa napakalaking masamang balak na ginagawa sa likod ng mga pangyayari. Nakatuon ng husto sa mga bagay rito sa mundo, inaalala ng mga tao ang kanilang mga pag-aaral. Nag-aaral sila ng mabuti para magtagumpay. Nais nilang mamuhay ng maayos, kumain ng maayos, magkaroon ng mataas na antas sa lipunan, kumita ng maraming pera, at magkaroon ng lahat ng gusto. Ito ang mga bagay na nasa isipan ng mga tao. Anong uri ng mundo ito kung saan tayo nabubuhay? Kaunting tao lang ang nag-aalala para sa kanilang mga magulang, mga anak, asawa, mga kapatid. Sarili lang ang iniisip nila at kung paano sila mabuhay ng maayos at maginhawa. Nakatuon lang ang mga isip nila sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga sarili lang. Anong uri ito ng mundo? Ito ang mundo kung saan ipagbibili ng tatay ang sarili niyang anak. Oo, nakarinig pa nga tayo ng kwento na ipinagbibili ng mga tatay ang sarili nilang mga anak sa prostitusyon. Pinapatay ng mga magulang ang kanilang mga anak na pinapatay ang magulang at mga asawang nagpapatayan. Ito ang mundo kung saan talagang kaya ng patayin ng ama ang sarili niyang anak. Isa itong mundo kung saan ang mga sarili lang nila ang kilala ng tao. Patuloy na naghahanap ng paraan ang mga tao para mapasaya ang kanilang mga sarili, para malugod at malibang ng kanilang mga sarili dahil wala silang kilala kundi ang kanilang mga sarili. Bakit ganito ang mundo? Dahil narating na ng kasamaan ng sukdulan, narating na ng kasamaan ng pinaka. Hindi ba't nalubog din ang puso ninyo sa lahat nitong kasamaan? Hindi ba't nalubog din kayo? Ang di kapanipaniwalang masamang balak ng dyablo ang nasa likod ng lahat nitong mga pangyayari pero wala pa rin kayong alam dito. Kung mabubuhay lang kayo ng ayon sa gusto ninyo at hindi magsisisi o hindi makakaramdam ng taos-pusong pagsisisi sa mga nagawa ninyo, masisilo kayo ng husto sa masamang balak ng dyablo at susunod kayo sa kanya sa impyerno. Layunin ng dyablo na isama ang maraming tao para makasama niya sa impyerno. Ito ang tanging layunin ng dyablo. Yamang masama ang dyablo, ginagawa niyang miserable ang tao, pinapasama niya ang mga tao, at kaya inaakay niya sila sa landas ng pagkalipol. Yun ay ang landas tungo sa impyerno. Ito ang layunin ng dyablo. Wala kahit na ano sa dyablo ang masasabing mabuti. Kaya nariyan itong kapangyarihan sa likod ng mga pangyayari at kailangan ninyong malaman na may kaugnayan din kayo sa kapangyarihang ito, na may kontak kayo sa kapangyarihang ito kahit hindi nyo alam. Dinadaya kayo at inaakay sa landas ng pagkawasak at basta lang kayo sumusunod na hindi nalalaman kung gaano kaseryoso ang inyong kalagayan. Ito ay isang bagay na kailangang seryosohin at pag-isipan ng mabuti. Dumako tayo ngayon sa Apokalipsis Kabanata 13, Talata 8. At ang lahat na nanganganahan sa lupa ay magsisisamba sa kanya na ang kani-kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Binanggit dito ang aklat ng buhay ng kordero. Ang aklat ng buhay ng kordero. Si Jesus ang kordero. Yung hindi nakalista ang mga pangalan sa aklat ng buhay ng binuhay na maguli na si Jesus ang magsisisamba sa hayop. Masasabi nating sasamba sila sa Antikristo. Sasamba sila sa kanya at itatapon din sila sa impyerno kasama niya. Kaya paano maililista ang inyong pangalan sa aklat ng buhay? Mangyayari ito kapag naging born again kayo. Sa sandaling isilang na muli ang inyong espiritu, maililista na ang pangalan ninyo sa aklat ng buhay. Gaano man kabigat ang ibang mga problema dito sa mundo, may mas bibigat pa ba sa suliraning ito? Tingnan natin ang talata 11. Talata 11. At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa,
At may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero at siya'y nagsasalitang gaya ng dragon. At kanyang isinasagawa ang buong kapamalaan ng unang hayop sa kanyang paningin. At pinasasamba niya ang lupa at ang nanganganahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. At siya'y gumagawa ng dakilang tanda na anupat nakapagpapababa na kahit na apoy mula langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Dito, meron tayong hayop na lumabas mula sa lupa. Kapag binabanggit ng Biblia ang tungkol sa dagat, kadalasan ang buong mundo ng mga hintil ang tinutukoy nito. Ipinaliwanag ito sa Apokalipsis Kabanata 17 pero hindi natin tatalakayin yan ngayon. Tumutukoy ang dagat sa buong mundo ng mga hintil at ang mga Israelita naman ang tinutukoy na lupa. Sinasabi sa ilang bahagi ng Biblia na uukupahan ng mga Israelita ang lupain, kukunin nila ang lupain, na ipangako na sa kanila ang lupa. Sa kanila ang lupang ipinangako. Kaya sa Biblia, ang lupa o lupain ay palaging tumutukoy sa mga Israelita. Dito, meron tayong hayop na umangat mula sa lupa. Isa itong hayop na may dalawang sungay at tinutukoy nito ang isang pinunong Israelita. Ipinapakita marahil ng dalawang sungay na pareho siyang magiging pampolitiko at pangrelihiyon na pinuno. Ngayon, tingnan ang talata 12. At kanyang isinasagawa ang buong kapamalaan ng unang hayop. Ang unang hayop ay ang hayop na tinukoy sa Kabanata 13, talata 1, ang Antikristo. At kanyang isinasagawa ang buong kapamalaan ng unang hayop sa kanyang paningin. At pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. Mamamatay siya at muling mabubuhay. Gagayahin niya si Jesus. Mamamatay siya tapos mabubuhay muli. Tinutukoy nito ang Antikristo. Meron tayong dapat tandaan dito. 4,000 taon ang nakalipas, ipinangako ng Diyos kay Abraham, ang ninuno ng mga Israelita, na magsusugo siya ng Mesiyas. 4,000 taon nang nakalipas, ipinangako ng Diyos na magsusugo siya ng Mesiyas o tagapagligtas sa mga Israelita. Sa salitang Hebreo ang Mesiyas at Kristo naman sa salitang Griego. Iisa at pareho ang ibig sabihin ng Kristo at Mesiyas. Ipinangako ng Diyos sa mga Israelita na susuguin niya ang kanyang tagapagligtas sa kanila, ang buong bayan ng mga Israelita. Kaya sa nakalipas na 4,000 taon, naghihintay ang mga Israelita sa pagdating ng Mesiyas. Pero ang problema, dumating na ang Mesiyas sa nakalipas na 2,000 taon. Si Jesus ang Mesiyas, siya ang Kristo. Pero hindi siya nakilala ng mga Israelita bilang ang Mesiyas. Hindi nila nakilala na si Jesus ang Mesiyas. Ipinakita ng malinaw ng lahat ng mga tanda na si Jesus ang Mesiyas at ang lahat ng kanyang mga ginawa ay pinatutunayan nito, pero hindi naging ganoon ang takbo ng kanilang mga puso. Hindi nila nauunawaan na bilang mga individual, makasalanan sila. Hindi nila nauunawaan na bilang mga individual, makasalanan sila. Nang pumarito si Jesus 2,000 taon na ang nakalilipas, dumating siya bilang Mesiyas na magliligtas sa espiritu ng mga tao na nakakaalam mismo na sila'y makasalanan, yung mga nakakaalam ng personal nilang mga kasalanan. Yan ang Mesiyas na pumarito 2,000 taon na ang nakararaan, pero ang Mesiyas na hinihintay natin ngayon, ang Mesiyas na babalik matapos mawala ng 2,000 taon, ay ang Mesiyas na magliligtas sa bayan ng Israel. Kaya, bakit hindi nakilala ng mga Israelita ang Mesiyas na dumating 2,000 taon na ang nakararaan? Dahil ng panahong iyon, hindi nila kailangan ang ganong uri ng tagapagligtas. Naniwala sila na darating ang Mesiyas dito sa mundo upang itatag ang malayang bansa ng Israel at maghahari sa buong mundo. Subalit ng panahong iyon, wala sila sa katayuan para sumalungat sa Roma.
Nasa pamamahala sila ng Roma at sa makatuwid, hindi maaring matupad ang hinahangad nila. Ngunit, yamang hindi si Jesus ang uri ng Mesiyas na inaasahan at hinahangad nila, kaya sinabi nilang hindi siya ang Mesiyas at kanilang ipinapako. At magmula nga noon, patuloy na naghihintay ang mga Israelita sa kanilang Mesiyas magpahanggang ngayon. Kaya hanggang ngayon, hindi naniniwala ang mga Israelita na si Jesus ang Mesiyas. Ilang taon na ang nakararaan nang ako'y nasa New York, minsan sumakay ako ng taxi. Matapos kong makipagkwentuhan sandali sa driver, nalaman ko na isa siyang Hudyo. Ang kasama ko ang nag-translate sa akin at tinanong ko ang driver kung bakit hindi siya naniniwala kay Jesus. Sinabi niya na pagsamba sa Diyos-Diyosan ang maniwala kay Jesus. Paano ninyong paniniwalaan na anak ng Diyos ay isang tao? Sinabi niya na walang parang para maniwala siya sa ganoon. Noong mga nakaraang taon, nang nasa kolehiyo pa ang isa sa mga anak kong lalaki, isa sa kanyang propesor ang lumapit sa kanya at nagtanong na kung okay lang ba sa akin na patuloyin ang isang estudyanteng Hudyo na naghahanap ng matitirahan. Hindi talaga naaangkop ang tinutuluyan niya ng panahong iyon, kaya humingi siya sa amin ng tulong. Kaya umuwi ang aking anak at tinanong ako at pinayagan ko naman. Ang dahilan kung bakit ako pumayag ay dahil sinasabi sa Biblia na hindi natin dapat tanggihan ang sinumang Israelita, kaya pumayag ako at tumira sa amin ang binatilyo. 4 na buwan siyang nanatili sa aming bahay at ibinigay namin ang tirahan niya at libre ang lahat ng kanyang pagkain. Sa loob ko, iniisip ko na kung tutuloy siya sa amin, magkakaroon ako ng pagkakataong ipangaral sa kanyang ebanghelyo. Pero anuman ang sabihin ko sa kanya tungkol sa Biblia, hindi siya nakikinig. Naturuan na siyang mabuti bago pa man siya dumating at may sapat na sagot para sa lahat. Sinabihan na siya kung paano siya sasagot sa bawat magtanong sa kanya tungkol sa Biblia nang sa ganoon, hindi siya mahihikayat ng mga naniniwala kay Jesus pagdating niya sa Korea. Kaya gaano ko man ipangaral sa kanya ang ebanghelyo, walang nangyari. Kadalasan, hindi naniniwala ang mga Hudyo kay Jesus. Subalit sa ngayon, marami sa mga Hudyo sa Estados Unidos ang nagsisimula ng maniwala kay Jesus na siya ang Mesiyas, at kahit sa Israel, may ilan ng mga Hudyo ngayon ang naniniwala kay Jesus. Isa itong tanda na hindi na nalalayo ang ikalawang pagparito na Jesus. Kaya naghihintay pa rin ang mga Hudyo sa kanilang Mesiyas hanggang ngayon, pero magkakamali na naman silang muli. Maniniwala sila sa maling Mesiyas. Maniniwala sila na ang Antikristo ay ang Mesiyas. Ganito ang mangyayari at yan ang binabanggit ng Biblia dito. Tingnan dito sa talata 12. At kanyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paningin. At pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop. Ang unang hayop ay ang Antikristo. Sasambahin ng mga Israelita ang unang hayop, ang Antikristo, ang pinuno ng nagkakaisang Europa. At pinasasamba niya ang unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. Sasambahin nila itong lalaki na namatay at muling nabuhay. Pero bakit nila ito gagawin? Tingnan ang talata 13. At siya'y gumagawa ng dakilang tanda na anupat na kapagpapababa na kahit na apoy mula langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na nasa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop nang mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Paano ito mangyayari? Mag-aanib ang Israel at ang Estados Unidos ng Europa. Bubuo ng isang alyansa ang Israel at ang Estados Unidos ng Europa. At kapag naganap na itong pag-aanib, tatanggapin ng mga Israelita ang presidente ng Estados Unidos ng Europa bilang kanilang tagapagligtas. Ang Mesiyas ay Diyos. Kaya gagawin nilang Diyos itong tao at magtatayo sila ng isang estatwa, isang higanteng estatwa niya sa mga kalsada ng Jerusalem. At luluhod sila sa harap nitong estatwa at kanilang sasambahin. Tapos, makikipagsabwatan ng Israel sa Europa at ang pinuno ng Unified State of Europe ay mangangako sa Israel. Mangangako siyang proprotektahan ng Israel. Kamumuhian ng buong mundo ang Israel. Kahit ngayon, hindi sikat ang Israel sa lahat ng mga bansa, di ba?
Subalit sa panahong iyon, matatakot ang Israel sa pag-atake dahil dito, kaya mangangako ang presidente ng Unified State of Europe na proprotektahan ng Israel. Pero kasinungalingan ito. Mangangako ang presidente ng Unified State of Europe na proprotektahan ng Israel, pero sa katunayan, gusto niyang sambahin siya ng Israel. Alam ba ninyo kung paano niya ito gagawin? Pagdating ni Jesus dito sa lupa sa pangalawang beses, gagawin niyang kapital ng mundo ang Jerusalem. Kaya para magaya niya si Jesus, ililipat ng Antikristo ang kapital niya sa Jerusalem at pamumunuan niya ang mundo mula sa Jerusalem. Ngayon, tingnan ang talata 15. At siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Tingnan ito. Sinasabing upang ang larawan ng hayop ay makapangusap. Makakapagsalita itong estatwa na gawa ng tao. Kahit lagi kong pinaniniwalaan ang mga salita na nakasulat dito sa Biblia, matagal kong hindi alam ang ibig sabihin nito. Sinasabi rito na ang larawan o ang estatwa ay magsasalita, pero hindi ko talaga maisip kung paano ito mangyayari. Pero nang mapunta ako sa Europa, nagtungo ako sa Geneva at doon ko nalaman kung paano ito mangyayari. Ang nangyari ay habang papunta ako sa isang department store, napansin ko ang isang robot na nakatayo sa may information desk na yumuyo ko sa mga customer na labas-pasok at gumagawa ng kakaibang ingay. Binigyan ako nito ng clue. Naisip ko na balang araw, ganyan marahil ang magiging tunog ng estatwa na itatayo sa mga kalye ng Jerusalem. Yamang trabaho ko na pag-aralan ang Biblia at mangaral ng mula sa Biblia, palagi kong inuugnay sa Biblia ang mga bagay na nakikita ko at naririnig. Sa pagkakataong iyon, nilisan ko ang Europa at nagtungo sa Estados Unidos. Nang nasa Estados Unidos na ako, doon ko naiintindihan ng gusto kung paano ito mangyayari. May nakapagsabi sa akin ng tungkol sa checkout counter ng isang supermarket at sinabi niyang dapat kong puntahan at tingnan. Talagang computerized na ang checkout counter. Sigurado ako na pamilyar na kayong lahat sa sistema ng barcode. Kapag may binili kayo sa isang supermarket, idaraan ng clerk ang barcode na nasa bagay na iyon sa scanner at kusang makikita ang mga detalye at presyo ng item. Subalit sa supermarket na iyon, habang pinapadaan ang mga pinamili sa scanner, nagsasalita talaga ang computer. Yung kakilala ko ang nagsabi sa akin ito, kaya nagpunta ako sa supermarket para subukan mismo ito. Bumili ako ng konti, tapos dinala ko sa checkout counter para tingnan kung paano gumana ang computer. Tama nga, nang idaan ang mga binili ko sa scanner, sinabi ng computer, $2.50, kahanga-hanga. Nang ma-scan na ang lahat ng mga pinamili ko, sinabi ng computer kung magkano lahat. Doon ko naintindihan kung paano magsasalita ang estatwa sa Jerusalem. Lalagyan nila ng computer system ang loob ng estatwa. Kung lalagyan nila ng computer system at malakas na speaker ang loob ng estatwa, tsak na makakapagsalita ito ng malakas. May isang lalaki na kilala ko talaga ang naninirahan noon sa Hawaii. Parehas kami ng paniniwala. Nagtapos siya sa Yonsei University, isa sa pinakamahusay na universidad sa Korea. Tapos nagtrabaho siya sa American Navy sa Hawaii. Retirado na siya ngayon pero dati siyang nagtatrabaho sa American Navy. Isang araw tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya sa Navy at sinabi niya sa akin na ang trabaho niya ay maupo sa harap ng computer at makipag-usap dito. Anumang pagbabago sa computer technology sa US ay palaging sa Navy muna ginagamit at sa iba pang sangay na sandatahang panghukbo. At sinabi sa akin itong kaibigan ko na trabaho niya ang maupo at makipag-usap sa computer. Kakausapin niya ang computer at sasagot naman ito. Tapos sinabi niya na habang nagtatrabaho siya at nakarinig siya sa pasilyo ng mga yabag na papalapit, sasabihin sa kanya ng computer kung sino ang paparating. Nasa computer ang lahat ng impormasyong ito. Pag-isipan ninyo itong talata na itinala rito sa Biblia. Itinala itong mga talata 1,900 taon na ang nakalilipas. Nang panahong iyon, wala sa hinagap ng kahit sino ang anumang bagay gaya ng computer. Pero sinasabi rito na magtatayo sila ng isang estatwa at magsasalita itong estatwa. Hindi ba ninyo naisip na totoo ang Biblia?
Tingnan ang talata 16. Apokalipsis, Kabanata 13, talata 16. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Tingnan ang sinasabi rito. Balang araw, lahat ng tao, maliliit man o malalaki, mayaman at mahirap, malaya at alipin, ay kailangan tanggapin ang isang marka sa kanilang kanang kamay o sa noo. Yan ang sinasabi rito. Meron akong magazine dito na gusto kong ipakita sa inyo. Stern ang tawag dito. Magazine ito ng Aleman. Tsak na nakikilala ninyo na barcode ang markang ito rito. Ito ay barcode. Nalathala itong magazine noong 1984. May artikulo sa magazine ito na may kaugnayan sa binasa natin kanina. Dito sa loob may iba pang larawan. Tingnan ninyo. Makikita ninyo rito ang isang grupo ng mga tao na may barcode number na nakasulat sa kanilang mga ulo. Gaya ng sinabi ko, inilathala itong magazine sa Germany. Nang ilathala ito, balak ng gobyerno ng Aleman na magkaroon ng pagbibilang ng mga tao. Balak nilang magbilang ng tao, subalit dapat mas detalyado. Isasama rito ang hindi kukulangin sa 84 na mga tanong tungkol sa mga pribadong buhay ng bawat tao. May iba pa akong artikulo rito, pero marahil hindi makakabasa ang karamihan sa inyo nito. Hango ito mula sa isang pahayagang Koreano. Ulat ito tungkol sa pagbibilang ng mga tao na naganap sa Korea ilang taon na ang nakalilipas. Mula ito sa pahayagang Chosun. Kung isasalin ko ang ulo ng balita, sinasabing, preparations underway to feed computers with 78 personal details about each citizen. Binabalak ng gobyerno na magkaroon itong census, pero itinuring itong pakikialam sa pribadong buhay ng mga tao at maraming tao ang sumalungat sa binalak na census, kaya ipinagpaliban muna sandali. May 78 tanong lahat. Kaya itinigil muna. Marahil, sa hinaharap, mapipilitan ng lahat na kumpletuhin ang ganoong census. Sa Germany rin, nang binalak nila magkaroon ng census na may 84 na tanong, maraming tao ang hindi sumang-ayon sa ideya. Itinuring din yung pakikialam sa pribadong buhay ng mga tao. Kaya napakarami ang hindi sumang-ayon. Ang dahilan kung bakit binalak itong mga census ay upang makalap ang lahat ng mga impormasyon bilang paghahanda para sa marka na tinutukoy rito sa Apokalipsis. Kailan lang, nang nasa US ako, may nagpakita nito sa akin. Gaya ng nakikita ninyo, sinasabing the mark of the new world order. Sinasabi nitong artikulo kung paano nagawa ang isang bagong computer chip. Halos kasing laki ito ng isang butil ng bigas at maaari itong ibaon sa ilalim ng balat, sa noo o sa kamay ng isang tao. Isa itong computer chip na kasing laki ng isang butil ng bigas. Kailan lang ito ginawa? Kung maibaon ang ganoong chip sa ilalim ng balat ng noo o kamay ng isang tao, maikukonekta ito ng satellite sa isang master computer. Kapag natanggap ng isang tao itong marka,
Matutukoy ng computer kung nasaan siya o saan man siya magpunta. Nagawa na ito sa US, kaya inilathala itong artikulo. May iba pa akong clippings na ipakikita sa inyo. Tingnan ninyo ito. 666. Tinutukoy nito ang marka 666, ang markang 666. Sa mga panahong yan tayo nabubuhay. Tingnan natin muli kung anong sinasabi rito sa Biblia. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop. Sinasabi rito na kung walang marka, walang makabibili o makapagbibenta ng kahit na ano. Kung walang marka, hindi makagagawa ang isang tao ng anumang pinansyal na transaksyon. Ang tanda o ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Kasama sa markang ito ang pangalan ng Antikristo. Yan ang pangalan ng 666. Ngayon, tingnan ang talata 18. Dito'y may karunungan. Ang may pag-unawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Sinasabi ritong, dito'y may karunungan. Nang sinimula natin itong pag-aaral sa Aklat ng Apokalipsis, nabasa natin sa Kabanata 1, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Kaya ngayon, may pagkakataon kayong matanggap ang dalawa sa mga biyayang ito. Kung hindi ninyo nalaman kung ano ang sinasabi rito sa Aklat ng Apokalipsis, kung hindi ninyo nabasa ang sinasabi rito sa Aklat ng Apokalipsis, kung hindi kayo nakinig sa sinasabi nito rito, hindi ninyo malalaman itong lahat ng mga bagay, di ba? Sinasabi sa Aklat ng Apokalipsis itong lahat at ang mga pangyayaring itinala rito ay totoong nangyayari sa mundo natin ngayon. Pero kung hindi ninyo alam kung ano ang sinasabi rito sa Aklat ng Apokalipsis, hindi rin ninyo alam ang kahalagahan ng mga pangyayaring nagaganap sa paligid ninyo. Ngayon, pinag-aaralan natin ang Aklat ng Apokalipsis. At may natutunan na kayo mula sa mga pahina nito. Ano itong karunungan na natamo ninyo? Yan mismo ang tinutukoy ko. Alam na ninyo ngayon kung paano makikilala ang marka ng taong may pangalan ng 666. At bakit 666 ang pangalan niya? May dahilan talaga rito. May ibig sabihin ang lahat ng mga numero sa Biblia. Kumakatawan sa Diyos ang numero 3, ang tatlong persona. Kumakatawan sa mundo ang numerong 4. Ang numero 4 ay ang mundo. At ang kabuuan ng 3 at 4 ay 7. Sa Biblia, perpektong numero ang 7. At ang 6 ang nasa ilalim ng 7. At kaya kumakatawan ito sa tao at isinasaad nito ang katotohanan na hindi perpekto ang tao. May kulang sa tao. Kaya, paano naman ang 666? Ano ang ibig sabihin nitong 36? Isinasaad nito ang tao na ipinapalagay ang sarili niya bilang Diyos. Ibig sabihin na ipinalagay ng tao na siya ay Diyos at itong tao ay ang Antikristo. Tao siya pero ginawa ng Diyos ang kanyang sarili. Siya ang magtataglay ng pangalang 666 at pamumunuan niya itong mundo. Dumako tayo sa ibang sipi ng Biblia. Ikalawang mga taga-Tesalonika, Kabanata 2. Nasa bagong tipan. Ikalawang mga taga-Tesalonika, Kabanata 2. Babasahin ko mula talata 3. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban na dumating mula sa pagtaliwakas at mahayag ang taong may kasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos.
Tingnan ang sinasabi rito. Sa hinaharap, itatayo muli ng mga Hudyo ang kanilang templo. Nakahanda na ang lahat. Subalit, sa sandaling matapos na ang paggawa, ang tao na tinatawag na Antikristo ay uupo sa templo at sasabihing siya ang Diyos. Tingnan ang sinasabi rito. Nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Ito ang tao na tinutukoy na 666. Tao siya, pero kikilo siya na tila siya ang Diyos. Kung titingnan ninyo ang mga pangyayari sa mundo natin ngayon, makikita ninyo na patungo ang lahat sa direksyong ito. Halos naihanda na ang lahat. Kahit na computer lang ang iisipin ninyo, ang mga pag-unlad na nangyari mula na magkaroon ng computer ay kamangha-mangha. Subalit, may lihim na nakatago sa likod nitong lahat ng mga computer. Sa tamang kaalaman at paggamit, maaaring matuklasan ang lahat ng uri ng mga lihim na nakatago sa loob ng computer, at kung mapasa kamay sa maling tao ang kaalamang ito, hindi ligtas ang lahat ng mga lihim na impormasyon na nakatago sa computer. Makapangyarihan talaga ang mga computer. May kakayahan pa nga ng kaisipan ng tao ang ibang computer. Sa huli, ang mga computer ang magkakaroon ng kapangyarihan para makontrol ang mundo. Sa hinaharap, kapag bibili kayo, hindi na ninyo kailangan ng pera. Kung meron kayong marka nito sa noo o sa inyong kamay, magagamit nyo na yon sa pambayad sa inyong mga pinamili. Dadaan lang kayo sa checkout counter at mababasa na ang barcode at yun na. Lahat ng pera ay nasa bangko. Kaya ang computer ang gagawa ng lahat ng pagkukwenta para sa inyo. Pagkasahod ninyo, diretso na sa bank account ninyo ang pera. At kapag bibili kayo, ibabawas ang pera sa inyong bank account sa pamamagitan nitong marka. Mababayaran ninyo ang lahat gamit itong marka, pamasahe sa bus, sa eroplano at kung ano pa. Ito ang panahon na kakaharapin natin. Parating na ito bago pa man natin malaman. Sa palagay ba ninyo na hindi totoo ang Biblia?